Ano ang gagawin mo kung sa kalaliman ng gabi, may madaanan kang kalsadang biglang tumahimik? Ano ang gagawin mo kung sa rearview mirror mo'y may puting figura na hindi mo maaninag ang mukha, pero ramdam mong nakatingin siya sa'yo? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang babae sa Balete Drive. Sa Quezon City, may ilang kalsadang iniiwasan ng mga late-night drivers. Dahil sa kinatatakutang presensyang hindi basta-basta may paliwanag. Ito ang tinatawag na Balete Drive. Kapag binaybay mo ang daan tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw, bigla-biglang nagiging mabigat ang hangin. Parang may nakasakay sa dibdib mo. Kahit sarado ang bintana. Pakiramdam mo may malamig na hangin na tumatagos sa likod ng batok mo. Ang sabi ng mga driver. Isang babae daw na nakaputi ang palaging nagpapakita sa gitna ng daan. Nakatungo. Mahaba ang buhok. Hindi makita ang mukha. Tahimik lang sa umpisa. Parang wala lang. Kailangan palagi kang alerto dahil basta-basta na lang daw itong tatawid kapag di mo inaasahan. At pag huminto ka, maaring sa susunod na makita mo siya ay nasa likod na siya ng driver's seat. Tipong kapag malingat ka ay nakaangkas na siya at nakatingin sa bawat metro ng usad ng sasakyan mo. At maya-maya pa ay nakatingin siya sa'yo. May mga gabi raw na hindi mo na siya makikita sa likod. Sa mismong passenger seat sa tabi mo. Bandang 2:30 ng madaling araw. Pauwi na si Mang Rico. Isang taxi driver na sanay na sa mahahabang biyahe at sa katahimikan ng gabi. Dati-rati. Shortcut niya ang Balete Drive para makaiwas sa traffic. Pero nitong mga huling buwan, kapag napapadaan siya roon, lagi siyang nakakaramdam na parang may nakasakay na hindi niya nakikita. Kaya't iniwasan na niya ang ruta. Hanggang sa gabing iyon, umulan ng marahan. Basang-basa ang kalsada. At dahil may road closure sa kabilang kalye, napilitan siyang dumaan sa Balete Drive. Pagkaliwa pa lang niya, biglang bumigat ang manibela. Parang may humihila pababa. Napalunok siya. Sandali lang to. Diretso lang. Bulong niya sa sarili. Tahimik ang buong daan. Walang dumadaan. Pero hindi tahimik sa loob ng taxi. Ramdam niya ang presensya. Yung parang may nakaupo sa likod. Kahit wala naman. Napasilip siya sa rearview mirror. Una. Wala. Pangalawang silip. May puting tela. Una akala niya kurtina. Pero wala namang kurtina sa taxi. Dahan-dahan siyang napatigil sa gitna ng kalsada. Huminga siya ng malalim. Pinilit mumiti kahit nanginginig ang panga. Miss, may sakay po ba ako? Biro niya ng pilit, umaasang guni-guni lang. Walang sumagot. Pero may narinig siyang mahinang paghinga. Hindi pagod. Hindi pagaspas. Parang buntong hininga ng isang taong hindi masaya na nakita siya. At doon niya napansin. Sa rearview mirror.
May maputing kamay na nakapatong na sa sandalan. Dahan-dahang dumudulas pababa. Parang may inaabot. Kinabig ni Mang Rico ang manibela at mabilis na umandar muli ang taxi. Pero kahit bumibilis ang takbo, pakiramdam niya may mas mabigat nang nakasakay kaysa kanina. Ramdam niya ang lamig mula sa likod na parang sumusuksok sa balat. Hindi ito lamig ng aircon, kundi lamig na may bigat at galit. Gusto niya sanang huwag lumingon. Sa totoo lang, alam niyang doon nagsisimula ang mas malalang bahagi ng kwento kapag kinumpirma mo ang nakikita mo. Pero habang tumatakbo siya, naririnig niya ang upuan sa likod na umuuga, na para bang may gumagalaw, at unti-unting lumalapit sa paharap. Wala. Wala akong nakikita, wala akong nakikita. Paulit-ulit niyang bulong, halos pakiusap. Pero doon niya naramdaman. May humawak sa balikat niya. Dahan-dahan siyang napatingin sa rearview mirror. Hindi niya nakita ang mukha. Pero nakita niya ang buhok. Mahaba, nakalaylay, basang-basa na parang matagal na nakababad sa tubig. At sa pagitan ng buhok, may bahagyang nakalitaw na punit na bahagi ng pisngi. Napatili siya at agad kumabig sa gilid ng kalsada. Pinigilan niya ang sarili para hindi bumaba agad sa takot. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang hazard lights. Binuksan niya ang pinto at halos maglupasay sa semento sa pagmamadali. Pag-angat ng tingin niya, doon niya nakita. Nakatayo sa harap ng taxi ang babae. Ang buhok nakalaylay pa rin. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. At unti-unti itong lumalakad papalapit. Pero ang pinakamalalang bahagi, habang papalapit ito, tila tumataas ang ulo niya. Pero hindi gumagalaw ang katawan, parang itinatangkang ipakita ang mukha. Napatras si Mang Rico. Halos matumba habang hinihila ang sarili palayo sa taxi. Pero hindi gumagalaw ang babae, nakatayo lang sa gitna ng kalsada hanggang sa dahan-dahan niyang iniangat ang ulo. Parang may hinahatak sa leg mula sa likod. Hindi natural ang galaw. Parang pilit na pinipilipit ang katawan na parang may nagmamanyobra dito. Sa ilalim ng buhok, may maririnig na bumabakbak na tunog. Parang butong napupunit. At kasabay nito ay malamig na ihip. Napakuyom si Rico sa sariling braso. Hindi naman nagsasalita ang babae. Pero ang bibig nito dahan-dahang bumubuka. At sa sandaling iyon, alam ni Rico, hindi pa magsisimula na ang tunay na bangungot. Kumakabog sa takot ang dibdib ni Rico. Parang may kamay na pumipisil sa loob mismo ng kanyang mga tadyang. Gusto niyang tumakbo. Pero ayaw gumalaw ng mga paa niya. Na para bang mismong kalsada ang humihigop sa kanya. Sa unti-unting paglapit ng babae, ramdam niya na hindi siya humaharang. Lumalapit siya sa kanya. Hindi ito lumalakad ng normal. Dumudulas, parang hinahatak ng hangin ang katawan nito. Habang papalapit, bumibigat ang paligid. Parang unti-unting kinakain ng presensya nito. Ang tunog, ang liwanag, pati hangin. Nang lumapit pa,
Doon niya napansin ang pinakamalalang detalye. Hindi siya nakaharap sa kanya, pero nakatingin sa kanya. Parang alam ng katawan kung nasaan siya. Kahit walang mukha na dapat tumingin. Biglang nagbago ang lamig sa paligid. Mula sa malamig na parang libingan tungo sa nakakapaso at nakakasulasok na init. Parang mula sa loob ng saradong kabaong. At doon sa hindi na niya maiiwasang sandali. Dahan-dahang iniangat ng babae ang ulo niya. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Parang punasan ng Diyos ang mukha at iniwang hungkad. Isang kaluluwang hindi natatapos mamatay. At ang higit na nakakatindig balahibo. Kahit walang mukha. Ramdam niyang nakangiti ito. Hindi na niya alam kung paano kumilos ang mga paa niya. Basta na lamang siya kumaripas ng takbo. Ni hindi na niya alam kung saan. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Hindi siya huminga ng normal hanggang hindi siya nakakalabas ng Balete Drive. Mula noon, hindi na siya dumaan roon kahit kailan. At tuwing may nagtatanong kung nakita ba niya ang babae sa Balete, iisa lang sagot niya. Mahina, halos pabulong, parang ayaw gisingin ang anino. May mga bagay na dapat huwag nang pag-usapan. May mga lihim na di na dapat pang inuungkat. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.